Ethanol o gasolina? Alin dito ang mas bagay sa kotse mo ngayon? Kamusta mga mahilig sa enerhiya? Naranasan mo na bang mapaisip habang nasa gasolinahan? Nakatingin sa mga bomba ng etanol at gasolina at nagtatanong kung alin sa mga ito ang mas magandang piliin para sa kotse mo? Ito ay isang tanong na bumabagabag sa milyon-milyong driver sa Brazil at ang sagot, maniwala ka, ay mas komplikado pa kaysa sa sikat na 70% na patakaran na malamang ay narinig mo na. Ngayon, lilinawin natin ang tanong na ito, batay sa sitwasyon ng gasolina sa Brazil at teknolohiya ng mga modernong sasakyan. Bakit nga ba naging komplikado ang desisyong ito? Pangunahing dahilan ng pagdududa ay dahil ang gasolina sa Brazil ay hindi purong gasolina. Simula Agosto 1, 2025 alinsunod sa batas bilang 14,973 sa isang desisyon ng Pambansang Konseho sa Patakarang Pang-enerhiya o CNPE noong Hunyo 25, 2025 ang karaniwang gasolina at ang may additives na gasolina na ibinebenta sa mga gasolinahan sa Brazil ay kinakailangang maglaman ng 30% anhidrong etanol. Totoo ito. Oo, tama ang narinig mo. 30% ng etanol ay nasa gasolina mo na. Binababago nito ng lubusan ng laro at ginagawang mas interesante at mas maraming detalye ang direktang paghahambing sa hidratadong etanol ang E100. Kaya, kung may etanol na ang gasolina, paano natin maihahambing ng patas ang mga uri ng fuel? Para maintindihan ito, kailangan nating talakayin ang halagang kaloripiko, ang enerjitang inilabas ng bawat fuel kapag sinusunog. Parang ito ang lakas ng fuel para umandar ang sasakyan mo. Ang purong gasolina, yung walang halong etanol, ay may halagang kaloripiko na humigit kumulang 10,400 kilokalorya per kilogram. Samantalang ang anhidrong etanol na siyang hinahalo sa gasolina, produkto. Etanol, para labanan ang mga gasolina. Labanan ang adulterasyon ng mga gasolina. Ang hidratadong etanol o E100 na makikita mo sa hiwalay na bomba ay may humigit kumulang 6,000 kilocalorie bawat kilo. Napapansin mo ba ang pagkakaiba? Ang ethanol hidratado ay nagbibigay ng mas kaunting enerhiya kada unit ng volume o masa. Pero ano nga ba ang tunay na epekto ng halo na 30% ethanol sa gasolina ang kilalang E30 sa konsumo ng iyong sasakyan? At totoo pa rin ba ang kilalang patakaran ng 70? Ang sagot ay isang mariing hindi. Ang patakaran ng 70 ay ngayon ay lubos ng lipas. Ito ay ginawa noong panahon na halos purong gasolina pa ang ginagamit, na walang malaking halo ng ethanol at ganito lang kasimple ang prinsipyo. Hinahati mo ang presyo ng ethanol sa presyo ng gasolina. At kung ang resulta ay mas mababa o katumbas ng 70%, maglalagay ka ng ethanol. At kung lampas sa 70%, maglalagay ka ng gasolina. Ngayon, kung ginagamit mo pa rin ang patakarang ito para magdesisyon kung anong gasolina ang ilalagay mo, paumanhin, pero malamang ay nalulugi ka na. Ang punto ng balanse, ibig sabihin ang porsyento ng presyo ng hydrated ethanol kumpara sa gasolina E30 para maging patas ang gasto sa pareho ay nasa pagitan na ngayon ng 72 hanggang 75%. Ibig sabihin, kung gagawin mo pa rin ang parehong kalkulasyon at ang ratio ay 72 hanggang 75%, maaaring ethanol pa rin ang mas magandang opsyon. Sa totoo lang, pinakamainam masubukan mo mismo para malaman. Dahil sa mga makabagong makina at kontrol sa emisyon na kasama sa teknolohiya ng kotse, depende sa kotse mo, maaaring hindi na ito akma sa'yo. Iyan ay dahil inaangkop ng electronic fuel injection ng mga kotse ang konsumo ayon sa uri ng gasolina para tubunan ang emission regulations. Kaya ang payo ko ay, subukan mo mismo. Halimbawa, alamin mo ang totoong konsumo ng kotse mo. Gamitin mo ang dashboard ng kotse kung saan ipinapakita ng trip computer kung ilang kilometro kada litro ang instant na ipinapakita nito. Punuin ang tangke, i-reset ang odometer, magmanyo ng 100 kilometro, magpagas ulit, at hatiin ang tinakbong kilometro sa litrong nilagay mo. Gawin ito para sa gasolina at ethanol para makuha ang average, tapos ikumpara ang presyo sa mga gasolinahan. Halimbawa, kung ang presyo ng gasolina ay 6.29 at ang kotse mo ay nakakagawa ng 12 kilometro bawat litro ng gasolina, gagastos ka ng 0.52 sentimo bawat kilometro. Kung ang ethanol ay 4.53
at ang kotse mo ay nakakakonsumo ng 9 na kilometro bawat litro ng etanol, gagastos ka ng 0.50 sentimo bawat kilometro. Dito, nakakatipid ka ng 2 sentimo kada kilometro sa etanol. Para maliit lang, hindi ba? Para sa mga bumibiyahe ng 20,000 kilometro, 400 piso ang matitipid ayon sa simpleng kwenta. Pero bakit may bagong patakaran? O ang pagkakaroon ng 30% etanol sa gasolina o E30 ay nagbabago na ng calorific value at octanage ng halo. Kapag ikinumpara mo ang etanol hidratado o E100 sa gasolina E30, hindi na pareho ang pagkakaiba ng enerhiya at performance kumpara nung ikinukumpara ang E100 sa halos purong gasolina. Bagamat mababa ang calorific value ng etanol, mayroon itong mahalagang katangian. Mataas ang resistensya nito sa detonation na sinusukat sa octane rating. Ang ANP sa katunayan ay tinaasan ang RON o Research Octane Number ng gasolina sa Brazil mula 73 papuntang 74 para mapunan ang mas mataas na halo ng etanol. Pinag-uusapan pa lang ang average pero ang E30 gasolina ay pwedeng umabot sa RON 100, tuldok, 7 malaking benepisyo para sa mga modernong makina. At ano ang mga technical na dahilan sa likod nito? Ang ethanol dahil mababa ang calorific value, nagpapababa ng volumetric efficiency ng makina, kaya mas kaunting enerhiya ang ibinibigay sa parehong dami ng hangin. Gayunpaman, ang mataas nitong resistensya sa detonation ay nagbibigay daan sa mga modernong makina, lalo na ang mga turbo at may direct injection na gumamit ng mas mataas na compression ratio at optimized na ignition timing. Ibig sabihin, kahit mas kaunti ang enerhiya ng purong etanol o mataas na konsentrasyon nito sa gasolina, mas mahusay itong nagagamit ng makina kaya nababawi ang bahagi ng pagkakaiba. Maaari hindi masyadong maramdaman ng mga lumang naturally aspirated na makina ang benepisyong ito. Ang mga turbo at GDI na makina na kadalasang gamit sa bagong kotse ay mas nakikinabang sa mataas na octane rating ng E30. Pero alam mo ba kung bakit pinatupad ng Brazil ang patakaran na 30% etanol sa gasolina? May video ako sa channel na tumatalakay dyan. Ilalagay ko ang card sa dulo ng video na ito at sulit yung panurin. Kaya, ano nga ba talaga ang pinakamainam na fuel para sa kotse mo ngayon? Ang sagot ay nananatili, depende. Hindi ko natatalakayin kung aling fuel ang may mas magagandang katangian, pero may sapat ka ng kasangkapan para gumawa ng mas matalinong desisyon sa usaping pinansyal. Una, kalimutan ang 70% na patakaran. Considera o tipo de motor do seu carro. Kung ito ay modernong makina, turbo o may direct injection, mas makikinabang ito sa mataas na octane ng E30 at ang purong etanol ay magiging mahusay ding opsyon. Panggatlo, isaalang-alang ang presyo sa bomba at ang iyong estilo ng pagmamaneho. Ang kotse na well-maintained at mahusay imaneho ay laging mas mahusay ang konsumo anuman ng gasolina. Ang totoo, ang engineering ng sasakyan at ang komposisyon ng mga uri ng fuel ay patuloy na umuunlad. Ang totoo nun, maaring hindi na totoo ngayon. Ang mahalaga ay ikaw bilang driver ay laging updated at ikaw mismo ang magkwenta ayon sa kondisyon ng iyong sasakyan at mga presyong umiiral sa inyong lugar. Ang matalinong pagpili ay yung nakabase sa datos at sa pag-unawa kung paano talaga gumagana ang iyong sasakyan gamit ang mga fuel na available. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mong video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa na nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa notifications. Kung interesado ka sa aming content, pwede kang maging miyembro para matulungan kami magpatuloy at ma-mention ka sa aming mga video. Kung nakarating ka hanggang dito, iniimbitahan kitang silipin ang mga kursong inirerekomenda namin. Itutok ang cellphone sa QR code o i-click ang link sa description tungkol sa aming mga kurso. Doon makikita mo ang mga kurso sa Excel, 3D Modeling AutoCAD, pagsasalita sa harap ng tao at marami pang iba. Pinili namin ang mga kursong ito sa channel at mapapatunayan namin ang kalidad nila. Gusto ko ring malaman ang opinion mo. Alam mo na ba ang tungkol sa 30% etanol sa gasolina? Babalikan mo ba ang estratehiya mo sa pagpapagasolina? Sa palagay ko, higit pa dyan. Ilagay mo dito sa mga komento kung anong uri ng gasolina ang mas gusto mo kapag nagpapakarga ka at kung may dahilan ka para sa iyong pagpili. Dito sa gilid may 2 opsyon ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawakan iyong kaalaman at ma-explore ang iyong kultura.
Kung gusto mong tumuhom, timinulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at isipin maging miyembro. Salamat mga engineering fans! Magkita tayo sa next video.